Kabanata 8. Shit, napamura na lang si Michelle nang malamang umalis si Janine. Nang umagang iyon, saan daw siya pupunta? Sir, hindi naman ho sinabi eh. Basta pinabuhat na lang sa akin ng maleta niya ng damit pababa upang ilagay sa kotse niya. Binigyan lang ho niya ako ng 50 pesos at umalis na. Wika ng janitor ng kondominium na iyon na si Mangkel. Palagay ko ho ay matatagalan bago siya bumalik. Yun hong 2 aso at 2 pusa na alaga niya ay sinama. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Pero kapag nagbalik na ho siya, pakitawagan naman ako. Ilang dadaing sa laping papel iniabot niya sa janitor. Sige ho, ako nang bahala. Nang lisanin ni Michelle ang lugar na iyon, ay lalong naramdaman ng binata ang hindi maipaliwanag na kahunghangan kasabay ng hindi matawarang pag-aalala sa kalagayan ni Janille. Janille, nasaan ka ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan ng ganito? Tanong ng kanyang puso habang pabalik na sa kanyang opisina. Ilang beses na din niyang tinangka na tawagan ang cellphone ng kaibigan, pero hindi talaga niya makontak ito. Bumalik siya sa kanyang opisina ang binata, pero mainit ang ulo sa mga tauhan. Nang magpakagulo ng kanyang opisina, ay muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya ay nagdial at tinawagan ang doktora ni Janille. Hello, Doktora De Silva? Yes, it's me. Who is on the line? Ako ho ito, si Michelle Braganza. Yung ni Miss Janille? Yes. Of course. I remember you. So may tutulong ba ako sa iyo? Kumusta na nga pala si Janille? Magaling na ba siya? Medyo may problema lang ho, kaya ho tumawag ay may gusto lang ho akong malaman. What is Mr. Braganza? Pwede ho ba uli siyang mabuntis? Through artificial insemination? Well, of course, kaya lang. Mukhang hindi siya hiyang sa ganoong klaseng paraan. I'm afraid that she had a miscarriage again. Kahit na magtagumpay ang muling pagsalin niya sa ganoong proseso. Bakit naman ho? Well, tsuri lang naman ang sa akin. Baka masyadong sensitive ang baby. Nararamdaman niya na hindi siya nabuo sa natural na paraan na walang namagitang love, kaya ayaw niyang mabuhay at tumihina ang kapit ng matres sa kanyang ina. At marami pang sinabi si Doktora De Silva na gustong mapailing kay Michelle. Pero kalaunay, nagbigay sa kanya ng isang ideya na medyo weird ang dating. At hindi nga tama, pero paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak pagdaraan ng mga araw na wala si Janille. Sigurado ka ba na magaling ka na? Naniniguradong tanong ni Aling Ingrid kay Janille. Oho, okay na ako. Pero ang mga aso at pusa ko, pakialagaan na lang ho ha. Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko sila. Sige ho, aalis na ako. Oo, ingat ka sa daan. Ilang sandali pa nga, pabalik na sa lungsod si Janille sakay ng kanyang kotse. Sa loob ng mahigit 4 na linggo, pananatili sa kanyang rest house, kahit paano ay nakalmante na rin niya ang panguninang puso para sa anak niya, hindi na isilang. Ngayon pa man, mananatili na siguro sa kanyang puso ang kalungkutan. But I have to move on. Siguro nga tama ang sabi ni Michelle na hindi para sa amin ang bata. Naisip niya habang nagmamaneho, kamusta na kaya ang lalaking iyon? Tsak na nag-aalala yun sa akin kailan kong mag-sorry sa kanya. Sukat sa pag-aalala sa kaibigan ay dinampot niya ang kanyang cellphone at ini-on iyon. Pagkuway, nagdahil siya ng numero nito. Walang sumagot sa kabilang linya. Bakit kaya? Baka nga turuyang nagalit sa akin
Kailangan makausap kami. Kailangan malaman niya kung anong balak ko. Sana naman ay pumayag pa siya uli. Nakailang dial siya bago may sumagot. Janine, for God's sake, nasaan ka na? Bungad nito na medyo hinihingal pa. Mukhang galing sa kung saan. I've been looking for you all. Hey, just relax, okay? Natatawa ang sansal ni Janine sa iba pang sasabihin nito. Ikaw ang nasaan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Walang sumasagot sa cellphone mo. I'm sorry, nag-shower ako. Nasaan ka? Saan ka nagtago? Hey, isa-isa lang, okay? I'm on my way home. Tinawagan lang kita dahil baka hindi mo na ako kilala. Hindi kilala. Jesus, nababaliw na nga ako sa kakahanap sa iyo. Hindi kilala? Nasaan ka na? Nasaan ngayon? Saan ka tutuloy? Pupunta ako roon para makita na kita. God, I miss you so much. Alam mo ba iyon? Napahagikik na lang si Janine. Ito ang namiss niya kay Mitchell sa loob ng may isang buwan na nagsara siya ng mundo. Ang pag-hysterical nito kapag hindi siya makontak. Oo na, makikita mo na ako. Diretso ako sa kondo ko. Kung wala kang gagawin, just wait for me. There. Okay. Sige, pero saan ka nga ba? Mamaya na tayo mag-usap ha. Nagdadrive ako. Bye. Iyon lang at inoff na niya ang kanyang cellphone. Pagkuway, nagpatuloy na siya sa pagdadrive habang nagpapangiti. Malayo pa lang si Janine sa kanyang unit ay natanong na niya si Mitchell na napalakad-lakad sa harap ng kanyang pinto. Animo, pusang hindi mapanganak. Napangiti ang dalaga. Mitchell, tawag niya rito. Napatingin ito sa gawin niya. Janine, tuwang-tuwa na tinakbo nito ang mahabang pasilya at sinalubong siya ng yakap. Saan ka ba galing? Anong pinaggagawa mo sa buhay mo? Halos ay hindi na makahinga ang dalaga sa higpit ng yakap nito. Hey, wait lang. Hindi ako makahinga ano? Natatawa ang bahagya niya itinulak ang binata. Nakakainis ka kasi. Saan ka ba talaga? Maya-maya ka namang away ha. Bubuksan ko lang ang unit ko at nang makapasok na tayo ha. Akin ang susi mo. Ito na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Oh, home sweet home. Nakangiting napapikit pa si Janine habang papasok. Home sweet home ka rin. Layasan mo nga itong unit mo tapos akala mo miss na miss mo. Patuloy ni Mitchell sa pamamaktol dahil sa hindi pa niya sinasagot ang tanong nito. Ikaw naman, huwag ka nang magalit. Narito na nga ako, hindi ba? Nakangiting, hinarap niya ang kaibigan. Unawain mo na lang ang naging damdamin ko sa pagkawala ng baby. Malambing niyang wika. Ilang sandaling napapitik sa mukha niya ang binata. Sige, pero marami kang utang sa akin na dinner. Sure, ipagluluto kita ng dinner. Pero sasamahan mo ko mag-grocery. Oo ba, ngayon na ba? Sandali lang ano. Magpapalit lang ako ng damit. Sige, I will for you. Ilang sandali pa nga, magkasama na sila sa grocery. Ang saya-saya nila habang nagbibiruan sa pamimili. Parang kagaya ng dati, parang noon, parang walang nangyari.